Good morning mga ka-Happy Day! Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Tayo nagpapasalamat na buhay tayo, masigla, malakas sa araw na ito. And we have the opportunity to live with our loved ones. Ngayon, tayo lumapit muli sa salita ng Diyos and welcome to our online inspiration and thank you for coming to my channel and shout out po sa mga nakikinig sa ating Bible study na ganitong content. At nagpapasalamat tayo sa mga students, sa mga teacher, sa school na West Manila Christian School, and even to Sister Teacher Richard Austria together with her students. Mega shout out po sa inyong lahat. So sa inyo pong lahat na kasama ko ngayon, isang pinagpalang araw po. There's a time for everything. Yan po ang sinabi ng pinakamatalinong hari, tao na nabuhay sa balat ng lupa. Walang iba kundi si King Solomon. Sa kanyang panulat in Mga Ngaral chapter 3 verse 1 up to the following, sinabi nga niya ito, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. So, lahat tayo ay pasahero lang ng mundong ito at hindi humihinto ang oras. Tuloy-tuloy yan. At ang bawat nangyayari sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. At sinabi nga niya, inisa-isa niya, there's a time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot. A time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to build. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. A time to scatter stones and a time to gather them. A time to embrace and a time to refrain from embracing. Para ngayon, nahinto ang ating pagyayakapan, di ba? Nahinto ang ating pagsasama-sama dahil sa pandemic. A time to search and a time to give up. A time to keep and a time to throw away. A time to tear and a time to mend. A time to be silent and a time to speak. A time to love and a time to hate. A time for war and a time for peace. So King Solomon said, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Sa mundong ito mga ka-Happy Day, ano man ang panahon mo ngayon, ano man ang estado ng sitwasyon mo ngayon, maaari yan ay parte ng tinutukoy na oras na yan ang season mo ngayon. And we need to respect each other's season. Maybe sa mga nakakaangat ang buhay, magpasalamat tayo. Sa mga nagkakaroon naman ng kahirapan, ipanalangin natin sila. Sa panahon na nagmamahalan ng pamilya, magpasalamat sa Diyos. Sa panahon na nagkakaroon ng hate sa isa't isa, ipanalangin ito sa Panginoon. So there's a time for everything. And let's enjoy every moment ng ating buhay. Lalo yung magagandang moment. Yung masaya ang pamilya, maayos ang kalusugan. Let's enjoy it. So mga ka-Happy Day, sa aking devotion, tinry kong bilugan yung mga positive dito. Kagaya ng a time to be born, positive, magandang bagay yun. A time to plant, positive. A time to heal, positive yun. A time to build, a time to laugh, a time to dance, a time to gather stone, a time to embrace, so ang ganda nun, positive yun. A time to search, a time to keep, a time to mend. So, pagdating dito sa karugtong ng verse 7, medyo nahirapan ako. Ano nga ba ang positive dito sa a time to be silent and a time to speak? So, I realized nung bibilugan ko, mamimili ako, ano nga ba yung positive dito? A time to speak or a time to be silent? So, nakita ko na pareho naman siyang positive. Pareho namang maayos. May panahon na manahimik, may panahon na magsalita. Nalito ko kung ano ba ang bibilugan kong positive dito. So, then I realized na, oo nga no, lahat ng ito ay may ikabubuti. Lahat ito ay may plano ang Diyos, magsalita at manahimik. So, binalikan ko yung lahat from verse 2 up to verse 6. Nasabi ko, hindi kaya niloloob nga talaga ng Diyos ang mga ito dahil may magandang dulot sa atin. Although, nakakalungkot yung
panahon na pagkakalayo-layo, nakakalungkot yun. Pero sa pananaw ng Diyos, for sure may ikabubuti, for sure may maganda siyang ginagawa, may maganda siyang dulot sa mga pangyayaring ito. Kaya dito, in verse 8, mga ka-Happy Day, yung a time to love, so ang ganda nun, positive. But also, there's a time to hate. Gusto ba ng Diyos na tayo magalit? Of course not. But people choose na magalit. At ang unang taong nagalit ay si Cain at napatay niya si Abel. So nakakalungkot yon. So ang mga nangyayaring ito ay niloob ng Diyos para maunawaan natin na walang kabuluhan ang mga bagay sa mundong ito. Lahat mawawala, maging ang buhay natin. Kaya sabi ng pinakamatalinong tao na si King Solomon in verse 9, "What do workers gain from their toil? I have seen the burden God has laid on the human race. He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart. Yet, no one can fathom what God has done from beginning to end." So meaning, ang lahat ng panahon ay nilikha ng Diyos in perfect timing. Kaya, kung ikay nag-aaral ngayon, perfect timing ni God. May pang-aral. Kung ikaw ay nandyan sa trabaho mo ngayon, may perfect timing si God. Na kumikita ka dyan, na huhubog ang iyong karakter dyan. So there's a time for everything. Kung may boyfriend ka ngayon, girlfriend o asawa, praise God. Kung wala, praise God din. We respect yung mga wala dahil hindi naman kapareho natin lahat ng tao na kung ano trending yun na hindi. May takdang panahon ang Diyos sa lahat ng tao. Kaya bago pa man ang takdang panahon ni Aldam, ni Lola, ni Dora, ang Diyos ay meron na ring takdang panahon para sa ating lahat. And in verse 12, sabi ni King Solomon, "There is nothing better for people than to be happy and to do good while they live." Kasiyahan na hindi makakasama sa atin gumawa ng mabuti. Meaning, to enjoy this life on earth together with your family. So, lahat ng bagay sa mundo ay lilipas, maging ang ating buhay. Sa verse 14, sabi ni King Solomon na alam niyang mamamalagi ang lahat ng ginawa ng Diyos. Wala nang kailangang idagdag, wala ring dapat bawasin. Gayon ang ginawa ng Diyos upang ang tao ay magkaroon ng takot sa Kanya. Alam niyo mga Kapiday, minsan natatanong ko, Lord, bakit ba may COVID ngayon at medyo matagal na po, Panginoon? Sinagot ako ng Panginoon sa verse na ito, na para ang lahat ng tao ay magkaroon ng takot sa Kanya. Takot na kung saan tayo may respeto sa Kanya, na tayo lumalapit sa Kanya. Alam niyo, pag tinuloy niyo pa itong Ecclesiastes ni King Solomon, makikita natin na kinumpara niya tayo sa hayop. Nakagaya ng hayop na nabuhay at mamamatay, tayo mga tao, buhay ngayon at mamamatay kinabukasan. Kaya, let's enjoy our life together with the Lord, together with our loved ones. Na enjoyment kung saan satisfied tayo sa pagmamahal niya at sa ginagawa niya for us. Takot na kung saan meron tayong sobrang paggalang sa Panginoon, na tayo kapit sa Panginoon. And King Solomon said, everything is meaningless. We need to come to God bilang ating eternal Father. At kapag tayo ay nasa Kanya, kapit tayo sa Kanya, I know, because of Christ, we will enjoy eternity someday. Alam niyo po, I encourage you to read Ecclesiastes at napakaganda ng mga sinabi ni King Solomon bilang mga ngaral. And in verse 15, mga Kapiday, sinasabi diyan, lahat ng nangyayari ngayon ay nangyari na noong una. Gayon din ang nagaganap pa. Paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. So sa mundong ito, paulit-ulit lang ang nangyayari. Kung may pandemic ngayon, nagkaroon na rin ng pandemic noon. At lahat ng ito ay nangyari bilang paalala na tayo matakot, gumalang, lumapit sa Panginoon. Isuko mo na ang buhay mo sa Panginoon. Nagmamahal sa iyo ang Diyos, kung kaya't ibinigay niya ang kanyang buktong na anak na si Jesus upang sa iyong pagsampalataya sa Kanya ay makasama niya tayo sa buhay na walang hanggan at hindi na tayo mapahamak sa impyerno. Muli mga Kapiday, ito si RJB TV saying, ang bawat araw ay sumisigla
basta't ang ating Panginoon ang laging kasama. God bless mga ka-Happy Day!